Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman naman po ng Section 251. No? Ito po yung Private Security Personnel Conduction Service. Ano pong kaibahan nito doon sa Section 250? Doon sa Section 250, yung limitation po na sinasabi ron is yung dun sa mga security professional na naka-confine sa isang establishment. Dito naman po, kung ang deployment ninyo is nasa conduction service, ibig sabihin, ano ba yung example ng conduction service? Escorting, di ba? Armored. So yan yung example, no? Pero siyempre sa armored security, meron pa silang mas specific diyan na sinusunod. So ito in general, no? Section 251, Private Security Personnel Conduction Service. So ano po yung limitation naman dito? Okay. Private security personnel shall perform personal service to watch or secure movable, private or public property in transit, no? Such as but not limited to seafaring ocean vessels, no? Yung mga naka-assign sa mga barko, no? Aircrafts, di ba? Landlocked vehicles, okay? Or valuables/cash in transit using any means of transportation except armored vehicles provided that, okay? Kasi yung armored vehicles nga po, may sarili po yung ruling. Okay? Meron po silang sariling yan po ay nakasaad sa Section 252 naman. No, so dito, let's say, ang deployment mo, barko, aeroplano, or what, no? So, no, depende, no? Mga landlocked vehicles, no? Okay? So, ano po ba yung sinasabi rito? No private security personnel performing conduction service shall act or serve as bodyguard or personal security escort of any person. Di ba? So, ulit, no? Hindi kayo pwedeng gamitin bilang VIP escort. No? Bodyguard, hindi po pwede yon, no? So, maliwanag po yan. Number 2, the private security personnel must always be in uniform, prescribed for guards on post service, especially when bearing firearms. So, lalong-lalo na kung kayo ay pinaghahawak ng barel o may sukbit na barel, dapat po talaga na kayo ay naka proper uniform. Okay? So, diyan po sa ganyang sitwasyon, no, conduction service, moving kayo niyan in transit, binabantayan nyo yung sasakyan or whether yan ay land, sea, air, or what, no? Whether land base, sea base, or air base. So, paano ba yan, no? So, kung ano yung prescribed uniform, yun po yung natin. Diba? So, hindi kayo pwedeng gamiting bodyguard or what, no? So, yan po, yung malinaw po yan dun sa conduction service. No? Mga naka-assign sa mga barko. Diba? Plano. Okay? Yung mga tawag niyan, yung mga shipping vessel, may mga security personnel po yan. No? So, pagdating po sa armored vehicle, iba po yan eh. Yan po ay meron po silang sariling policy or guidelines under ng Section 252 naman. No? So, maaari po nating talakayin yan sa mga susunod na video. So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.